Hello po Sir Nebkero. Tawagin niyo po akong Jobel. May share lang akong karanasan na hindi ko maipaliwanag at hindi ko rin nagustuhan. Nakakatakot po kasi. Nangyari ito noong bumisita kami ng ex ko sa probinsya nila sa Antique. Actually, hindi naman talaga Antique ang target namin, kundi Boracay. Ang nangyari kasi, naabutan kami ng pandemic sa Boracay. Hindi naman kami pwedeng magstay doon dahil malilimas ang pera namin kung sa hotel kami mananatili habang lockdown pa. Kaya ang naging solusyon namin ay piliting makarating sa probinsya ng mga kamag-anak ng ex ko na luckily ay katabi lang ng Aklan. Antique nga. Doon kami nakitira sa bahay ng isa niyang tita na matandang dalaga. Yung bahay raw na tinitirhan nito ay ancestral house ng pamilya nila. Mag-isa lang siyang nakatira doon, pero kapitbahay lang din naman niya yung iba nilang relatives, kaya hindi rin masasabi na nag-iisa siya. Doon kami nagstay dahil may mga libreng kwarto nga at para daw may kasama ang tita niya. So bali yung itsura noong bahay ay bungalow style. Medyo elevated lang yung parts kung saan naroon yung mga kwarto. May 3 baitang ng hagdan papunta sa 3 kwarto rin. Pagpasok mo ng bahay ay nasa kanan yung hagdan. Nasa bungad ng hagdan yung pinto ng kwarto namin. Tapos may bintana yung kwarto na yon na ang view ay ang harapan ng bahay. Parating ang nakababa yung kortina noong bintana kasi kitang kita agad kami sa labas dahil clear na clear yung salamin sa casement window. Tapos yung bakod ay mga patayong bakal lang na nakabaon sa parang 2 patong lang ng mga hollow blocks. Maganda naman yung ancestral house ni na ex. Makailang beses na raw yun na nirenovate. Kasi noon daw ay kahoy pa yun. Sabi ni tita, wala naman daw nagpaparamdam doon sa bahay kahit pa halos 100 years nang naninirahan doon ang pamilya nila. E di okay. Ang kaso, 1 linggo makaraan na dumating kami roon ay tsaka ako na naginip ng mga nakakatakot. Sir Neb, minsan nagigising ako ng 10 oras ng gabi dahil sa ingay ng mga sigawan at iyakan. Babangon ako at sisilip sa bintana at doon ko makikita yung pinaka nakakatakot na bangungot sa buong buhay ko. Ito po yung mga napapanaginipan ko, Sir Neb. Damuhan yun at ang bakod ay gawa sa kawayan. At ang malala doon, Sir Neb, may mga ulo ng tao na nakatuhog sa mga kawayan. Yung iba ay parang bago pa lang dahil may dugo pa. At yung iba naman ay naaagnas na at may iba pang bungo na lang. Bukod doon ay may mga nag-iiyakan at sigawan pang mga tao sa bakuran. Mga nakaluhod at nakatali ang mga kamay sa likod. May mga patay na at nakahilera sa isang gilid at may mga pugot ang ulo. Yung iba naman ay buhay pa pero sinasaksak naman ng mga pinatulis na kawayan. Magigising ako sa bangungot na yon dahil gigisingin ako ni ex. Ungol daw ako ng ungol. Tinatanong niya ako kung ano raw ang napapanaginipan ko dahil mukhang hindi maganda. Sir Neb, may kung anong nagbubulong sa akin noon na wag kong sasabihin sa kanya ang napapanaginipan ko. Paulit-ulit na nangyari yun habang naroon kami sa bahay ng tita niya. Pero ni minsan ay hindi ko kinwento sa kanila ang napapanaginipan ko. Nagtataasan yung mga balahibo ko kapag naiisip kong magkwento sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi maganda ang pakiramdam ko na magtapat sa kanila. Tiniis ko yung paulit-ulit na panaginip na yon ng halos 3 buwan hanggang sa mapayagan kaming makabalik ng Maynila bandang June. Noong nasa Maynila na kami ay unti-unting naging matamlay sa akin yung ex ko. Tanong pa rin siya ng tanong kung ano raw ba yung napapanaginipan ko noon sa kanila. Pero lagi kong sinasabi na nalilimutan ko kapag nagigising ako. Nag-iba yung tingin ko sa kanya pagkatapos naming magstay sa ancestral house nila. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako sa kanya. Naghiwalay kami eventually. Walang closure, basta hindi na lang kami nakipag-communicate sa isa't isa. Kapag naaalala ko yung mga panaginip ko doon sa bahay nila,
Napapaisip ako, Sir Neb, kung warning ba yun o ano. Hindi ko po kayo pipiliting maniwala sa kwento ko kung hindi ito kapani-paniwala para sa inyo o sa mga makikinig. Pero dahil katatakutan din naman ito, ay hayaan nyo sanang maibahagi ko. 1998 ito nangyari. Natatandaan ko pa dahil graduation yon ng ate ko sa grade 6. Naiwan ako, ang kuya ko at ang bunso kong kapatid sa bahay. Nasa plaza si nanay at tatay kasama si ate kung saan ginaganap yung graduation. Maaga pa sila umalis noon, pero dahil sa dami ng seremonya at mga gumagraduate ay inabot sila ng hapon bago nakauwi. Binilinan kami ni tatay noon na pakainin yung mga kambing at kalabaw, kaya sina kuya at ang bunso namin ay dinala sila sa damuhan, di kalayuan sa bahay. Maaga rin silang umalis pero pahapon na ay hindi pa bumabalik. Naisip ko noon, Sir Neb, na baka nakikipaglaro sila ng holen sa mga kapitbahay namin. Kaya naisip kong lumabas din. Kaso naaalala ko naman yung bilin ni nanay na huwag kaming aalis lahat ng bahay. Dapat daw ay may maiwan sa bahay dahil baka may dumating na tao at hanapin sila. Inis na inis ako noon kina kuya kasi parang naisahan nila ako. Nakakain na ako ng tanghalian ay wala pa rin sina kuya kaya lumabas ako. Patingin-tingin ako sa magkabilang dulo ng kalsada kasi baka nga may dumating na tao tapos walang madatnan sa amin. Hindi ako makaalis. Natatakot akong mapagalitan pero gusto ko ring umalis para sunduin kung nasaan man sina kuya. Bubulong-bulong pa ako noon habang sipa ng sipa sa mga bato. Tanda ko nga paiyak na ako noon. Tapos nakakasipa ako ng mga bato, may isang tumama sa kawayanan tapos bumalik sa akin. Nagulat ako at natahimik. Hindi naman ganoon kadami yung kawayanan sa gilid ng kalsada kasi madalas yung kinukuhanan ng mga gumagawa ng mga upuan o kung ano-ano. Pero matataas yung mga kawayan. Pahapon na nun, naaalala ko yung sinasabi ng matatanda na yung kawayanan daw ay tirahan ng mga tikbalang. Natakot ako kasi baka binato pabalik sa akin ng tikbalang yung batong sinipa ko. Kakaba-kaba ako noon, Sir Neb, nung lumapit ako sa kawayanan. Hindi naman malapit na malapit. Tamang mga 5 metro ang layo ko. Tapos nagsalita ako. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Sir Neb, biglang kumulimlim at umihip yung napakalakas na hangin. Tapos nakarinig ako ng parang humihinga ng malalim. Palinga-linga ako, tapos tinatawag ko na si kuya. Maya-maya nakarinig ako ng pagkabali ng kahoy. Sabay may tumumbang kawayan sa harap ko. Pagtingala ko, may nakita akong maitim na mga mata sa kawayanan na mabilis ding nawala. Pagkatapos ay napalitan ng mahabang buhok yung nakita ko. Kasunod noon ay may mga yabag na parang tumatakbong kabayo. Doon na ako nagsisigaw at tumakbo rin pabalik sa bahay. Pumasok ako sabay sarado ng pinto. Iyak ako ng iyak nun kasi naririnig ko yung yabag ng kabayo na parang umiikot sa kabahayan namin. Sigaw ako ng sigaw noon. Tinatawag ko sina kuya, nanay at tatay. Noong may kumatok sa pinto, lalo akong napasigaw. Tapos narinig ko na tinatawag ako ni kuya. Noon ko lang binuksan yung pinto at nakita ko na siya. Ubo ako ng ubo habang nagsusumbong. Pero tinawanan niya lang ako. Nakagalitan pa niya ako kasi wala akong tigil sa kakaiyak hanggang sa dumating na sila nanay. Nagsumbong ako kila nanay at tatay kaya si kuya naman ang nakagalitan dahil iniwan nila akong mag-isa. Mula noon, Sir Neb, hindi na ako nagawi roon sa may kawayanan. Takot na takot ako roon dahil sa maiitim na mata at doon sa mahabang buhok. Sigurado ako na yun na ang tikbalang. Hindi ko nga lang alam kung bakit kahit humingi na ako ng dispensa sa kanya ay tinakot pa rin niya ako. Hindi yata sapat para sa kanya ang pasensya. Buti na lang at hindi na niya ako ginambala pagkatapos noon.
Tawagin niyo po akong Carlene. 46 years old at maagang nagretiro para mag-alaga na lang ng apo. At speaking of apo, may aswang na umaaligid sa apo ko. Nalaman ko dahil may insomnia ako. Pinaka maaga kong tulog ay 2:00 ng madaling araw at nagigising naman ako ng 5:00. Madalas ay hindi na ako nakakatulog sa gabi, kaya sa tanghali ako bumabawi kapag pinapatulog ko na si Penny, yun ngang apo ko. Kapag hindi pa ako natutulog sa gabi, ay libangan ko na ang pagbabasa ng mga libro online. Minsan ay nagko-cross-stitch ako habang nakikinig sa mga audio narration. Noong mga unang buwan ni Penny, ay wala naman akong nararamdaman o naririnig na kakaiba sa paligid ng bahay. Pero noong nagbubuntis daw ang manugang kong si Zaida, ay inaswang daw siya sa apartment na tinutuluyan nila noon ng anak kong si Evan. 4 na buwan na si Penny nang mapansin ko na yung alaga kong pusa ay madalas na lumabas ng balkonahe tuwing gabi. Akala ko noon ay dumudumi lang siya sa labas, kaya hinayaan ko. Pero minsan na naisip kong magpahangin, ay napansin kong may tinitignan siya sa puno ng kamansi na nasa gilid ng bakod namin. Wala naman akong nakitang katitig-titig sa puno dahil ang dilim na, kaya hinayaan ko na lang yung pusa. Nakaupo ako at nagbabasa sa tablet. Ang kaso ay hindi ako makakonsentrate dahil pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin. Wala namang katao-tao sa kalsada sa harap dahil malalim na nga yung gabi. Bigla ay parang may nagbubulong sa akin na lumingon sa puno ng kamansi. Doon ako kinilabutan ng husto na hindi ko maipaliwanag kung bakit. Kaya dinampot ko na lang yung pusa ko at pumasok na kami. Kinuwento ko sa asawa ko ang tungkol doon kinaumagahan. Sir Neb, yung mister ko ay mapaniwalain sa aswang. Kaya ang sabi niya ay baka si Penny ang pinupuntahan ng aswang. Sinabihan niya sina Evan at Zaida na maglagay ng asin at bawang sa bintana nila na saktong nakaharap doon sa puno ng kamansi. Nung araw ding yon ay naikwento ko sa isang kapitbahay ang tungkol sa aswang. Kasama ko noon si Penny. Ito namang kapitbahay namin ay binigyan ako ng manipis na kawayan na tumutubo sa likod bahay nila. Takot daw sa kawayan ang mga aswang dahil nakakatusok ang mga tangkay noon. Yung binigay niya sa akin ay nasa 1 metro ang haba at may mga tangkay-tangkay pa nga. Hirap na hirap nga akong iuwi yun. Pero eto po Sir Neb, naka-stroller si Penny noon at tulak-tulak ko na siya pauwi. Hawak ko naman sa isang kamay yung manipis na kawayan nung biglang may sumulpot na lalaki sa harapan namin. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling kaya palinga-linga ako. Nagulat ako dahil niyuko agad nung lalaki si Penny at parang hahawakan pa niya habang sinasabing ang cute daw ng baby. Kaso Sir Neb, napaatras yung lalaki pagkakita sa hawak kong kawayan. Para nga siyang nagulat tapos ngumiti na lang at tumawid sa kabilang kalsada. Natatawa pa ako noon dahil ang weirdo nung lalaki. Pero nung ma-realize ko na umiwas siya sa amin dahil sa manipis na kawayan, ay para akong aatakihin sa puso. Nagmamadali kaming umuwi ni Penny at kinandado ko yung pinto. Kinutuban ako ng hindi maganda doon sa lalaki. Ilang gabi pa ang nagdaan at nagkukwento na si Evan na may naririnig silang kakaibang huni ng ibon sa may kamansi tuwing gabi. Kako sa anak ko, kapag narinig niya uli yung huni ay lumabas siya at iwagayway yung manipis na kawayan sa may kamansi. Dinugtungan namin ng mahabang patpat yung kawayan para mas humaba at maabot yung kamansi. Tapos isang gabi nga Sir Neb na hindi na naman ako makatulog ay nakita kong lumabas si Evan, dala yung kawayan. Siyempre sinamahan ko siya kasi alam ko na kung ano ang gagawin niya. Tinaas-taas niya yung kawayan doon sa kamansi. Parang hinahampas ba niya yung mga dahon. Halos mapatakbo kami nung biglang humangin ng malakas.
Papasok na kami sa bahay nang mapatingin ako sa may gate at nanlamig yung buong katawan ko dahil nakita kong naglalakad yung weirdong lalaki habang masama ang tingin sa akin. Hindi man nakakatakot yung itsura niya, ay alam ko na hindi siya karaniwang tao. Pero habang nasa amin yung manipis na kawayan, ay alam kong hindi niya kami magagalaw. Sa ngayon, Sir Neb, ay may tanim na kaming maninipis na kawayan sa gilid ng bakod, doon sa tabi ng kamansi. Hindi na uli namin nararamdaman na inaaswang si Penny. Pero mabuti na ang sigurado. Share ko lang po yung kwento ni Mama noong bata pa siya. By the way, ako nga pala si Edrich. Pa-shoutout naman po, Sir Neb. Yung mama namin yung tipo ng nanay na kapag nagpasaway kami ay bibira ng, "Ang sarap na nga ng buhay nyo ngayon. Noong ako ang nag-aaral ay..." Yan, mga ganyan ang tirada ni Mama. Kaya nga kabisado na naming magkakapatid ang kwentong buhay niya. Kaya nga makakapagkwento ako ngayon ng horror experience niya dahil paulit-ulit na siya akong mag-rap at mag-reminisce. Bali itong kwento na ito, Sir Neb, ay karanasan ni Mama. Noon daw grade 3 siya. Hapon daw noon at pauwi na siya galing sa school. Kaso yung mga kaklase niya ay niyaya siya sa isang daanan na binabaha tuwing umuulan. Katatapos lang daw ng ulan noon, kaya siguradong matubig doon sa bahain na lugar. Hindi naman daw sila pupunta roon para magtampisaw, kundi para manghuli ng dalag na inaanod mula sa ilog. Sumama si Mama para daw may pang-ulam sila. Nalibang daw sila ng husto sa panghuhuli ng mga isda, kaya hindi nila napansin na papalubog na yung araw. Kung hindi pa raw bumaba ang tubig baha, ay hindi sila magkakayayaan na umuwi. Ang dami raw dalang isda ni na Mama. Nakatuhog sa patpat na napulot lang nila. Tapos noong pauwi na sila, ay hindi na nila makita yung dadaanan. Paano raw ba naman? Nakatumba lahat ng kawayan sa daraanan nila. At sa sobrang dami ng mga yon, ay parang may pader ng kawayan na nakaharang sa kanila. Kapag daw sinusubukan nilang alisin yung mga kawayan, ay may panibagong babagsak. Kaya natatakot sila at napapasigaw. Nagsisisihan na raw sina Mama at mga kaklase niya. Siya lang daw ang hindi masisi ng mga kasama niya, kasi siya yung huling niyaya. Damay lang talaga siya sa kalikutan noong mga kasama niya. Sinubukan daw nilang ikutan yung mga nakahigang kawayan. Gumilid sila para magdaan sa likod noong mga nakatayo pang kawayan sa gilid ng kalsada. Ang kaso ay yumuyuko naman daw yung mga kawayan at hinaharangan talaga sila. Madilim na daw talaga noon at hindi na sila magkakitaan na magkakaklase. Iyakan na lang sila ng iyakan at sumisigaw ng saklolo. Pero wala raw dumarating para tulungan sila. Tapos kahit daanan din naman daw yung kinaroroonan nila, ay wala raw napapadpad na tao. Hindi na malaman ni na Mama ang gagawin. Nagtabi-tabi na lang daw silang magkakaklase kasi natatakot sila na kung ano ang mangyari kung magkakahiwalay sila. Hanggang sa bigla na lang daw silang nakarinig ng boses na nagsasabing ibalik nila sa putikan yung mga dalag. Humupa na yung baha kaya putik na lang ang natira. Boses daw ng matandang paos ang naririnig nila, pero hindi nila makita. Sa takot nila ay binato na lang nila Mama yung dala nilang isda. Patay na raw yung mga yon dahil nakatuhog na ang ulo. Pero noong binato nila ay narinig daw nila na may nagpapasagan na parabang nagsilangoy uli yung mga isda. Ilang saglit lang daw ay narinig na ni na Mama na tinatawag sila ng mga magulang nila. Paglingon daw uli nila roon sa mga nakatumbang kawayan, ay nakatayo na uli ang mga yon sa magkabilang gilid ng kalsada. Nakita rin nila ang mga magulang nila na may dalang mga flashlight.
Maaga pa raw silang hinahanap ng mga ito doon sa bahain na lugar na yon dahil may mga kaklase sila na nakapagsabi na manghuhuli nga raw sila ng mga dalag. Ang kaso ay nakailang balik na raw ang mga ito ay hindi sila makita-kita. Pinatawas na raw sila dahil nakukutuban na naengkanto sila roon sa kawayanan. Nakita nga raw ng magtatawas na naroon lang sila sa bahain pero tinatago sila ng engkantong may-ari ng mga dalag. Yun palang narinig na boses nila mama ay yung matandang nagtatawas. Siya yung nag-utos sa kanila na ibalik ang mga isda para palayain din sila ng engkanto. Mula noon, Sir Neb, ay wala ng mga bata ang nanghuli ng dalag sa bahaing kalsada dahil kinatatakutan na yung kawayanan sa magkabilang gilid ng kalsada. Pero ngayon daw ay may mga nakatayo ng bahay doon sa pwesto ng kawayanan. Hindi na rin daw bahain doon dahil pinasimento na ng gobyerno. Hi po, Sir Neb. Drew nga po pala ang pangalan ko. Fan na fan niyo po ako, Sir Neb. Sana mapansin niyo itong story ko. Actually pala ay hindi sa akin nangyari ito, kundi sa pinsan kong si Tobit. Sabi ni Tobit, galing daw siya noon sa birthday ng kabarkada niya at ginabi na siya ng uwi. Hindi raw siya pinapayagan ni na tita na maki-birthday dahil napapadalas ang paglabas niya ng gabi, kaya tumakas siya. Tapos para hindi na makagalitan ay kina Lolo Dodi na siya umuwi. Past 3 na ng umaga noon at nanggaling pa raw siya sa ilog para magpababa ng tama ng alak. Noong medyo hulas na siya ay tsaka siya dumiretso sa bahay nila Lolo. Plano niya raw ay sa terrace na lang matulog kaysa manggising pa. Kaso noong malapit na siya sa bahay ay may nakita raw siyang lasing na makakasalubong niya sa paglalakad. May hila-hila raw ng mga kawayan tapos pasuray-suray kaya hula niya ay lasing. Hindi raw niya pinansin at lalampasan na lang sana niya. Kaso Sir Neb, may napansin siya noong magkakatapat na sila. Hindi raw pala hila nung lalaki ang mga kawayan. Nakatusok daw ang 2 buong kawayan sa katawan nito. Yung isa ay nakatusok sa tiyan at yung isa ay bandang balikat malapit sa leeg. Umuungol pa raw yung lalaki at nakataas ang isang kamay na parang humihingi pa ng saklolo sa kanya. Hindi raw nakuhang sumigaw ni Tobit noon. Basta mabilis lang ang paghinga niya tapos ay tumawid siya sa kabilang kalsada bago tumakbo. Paulit-ulit daw niyang sinasabi sa isip niya na lasing lang siya kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Pero noong nakarating siya sa bahay ni na Lolo ay kumatok siya dahil nanlalamig daw yung buong katawan niya at parang hindi niya kayang matulog sa terrace dahil baka sinundan siya noong lalaki. Since matanda na sina Lolo Dodi, maaga na silang magising ni Lola Baba. Kaya isang katok lang ni Tobit ay pinansin kaagad ni na Lolo. Inalok pa raw siya ni na Lolo na uminom muna ng kape dahil naaamoy raw na amoy alak siya. Pero tumanggi siya dahil baka raw lalo siyang nervyusin. Tinanong siya ni Lola kung ano ang nangyari kaya napakwento siya. Ang ine-expect daw niya ay hindi maniniwala sa kanya yung 2 matanda dahil nga amoy alak siya. Pero ang sabi raw agad ni Lolo, Ayan ang sinasabi ng matatanda noon. Yung nakita raw pala ni Tobit ay multo ng hapon na sakay ng bumagsak na tora-tora doon sa lugar ni na Lolo noon pang panahon ng gera. Noon daw gera ay kawayanan yung malaking bahagi ng barangay nila Lolo. Panakot pa raw sa kanila noon na may kapre sa kawayanan na nangunguha ng bata. Noong nagkabombahan sa lugar nila ay lumikas sina Lolo na noon ay batang maliit pa. May eroplano raw ng mga Hapones ang bumagsak pero wala ang piloto noon.
Ilang araw daw na pinaghahanap yung piloto dahil siguradong sugatan daw yon o nagtatago lang kung saan. Makaraan ang ilang araw ay nag-amoy bulok daw doon sa makapal na kawayanan. Tapos naririnig na ng mga tao yung ugong ng mga langaw na nagmumula sa loob ng kawayanan. Doon na nakita yung nakatuhog na bangkay ng Hapones sa kalagitnaan ng mga kawayan. Baka raw tumalon yun sa eroplano bago pa man bumagsak yun. Ang kaso ay minalas ng nabagsakan at sa kawayanan pa talaga naglanding. Nahirapan daw na mailabas yun dahil nasa pinakagitna talaga siya at kailangang putulin yung mga kawayan na nakaharang. May isang tusok sa bandang itaas ng puson at lumabas sa likod nito sa bandang kaliwang baga. Tapos yung isa naman ay sa tiyan nito at lumabas sa may balikat. Marami pa raw itong butas sa katawan na parang natusok pa ito ng ibang kawayan. Pero nawarak na lang yung bahaging natusok. Ang sabi pa raw ay nagmumulto yung Hapones na yon noong kabataan ni Lolo. Katagalan daw noong nagsimulang maging residential area yung barangay nila ay inalis na yung mga kawayan at natigil din ang pagmumulto noong hapon. Nalimutan na nga raw ni Lolo Dodi yung tungkol doon kung hindi lang nabanggit ni Tobit. Nagpapakita pa rin daw pala yung hapon, hindi pa rin natatahimik. Si Tobit naman, Sir Neb, pag uwi sa kanila ay nabuti nga ni na tita nung magkwento siya tungkol sa multo ng Hapones. Gala raw kasi ng gala kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.